tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, dahil hinarang ng YouTube ang monetization ng channel na ito, lumipat kami sa aming bagong channel na Pilipinas News Network. Makikita ang link sa pin comment sa ibaba, pakisubscribe at samahan ninyo kami roon. Maraming salamat sa inyong suporta. Kumusta sa inyong lahat at muling magandang araw sa ating masusing pagsubaybay sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong araw tatalakayin natin ang dalawang magkaibang mukha ng labanan na kasalukuyang nagbabago sa takbo ng makabagong pakikidigma. Titingnan natin ang pinakahuling malawakang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at ang hindi inaasahang kalagayan ng mga modernong tangke mula sa kanluran sa pangunahing linya ng labanan. Nagsimula ang panibagong tensyon noong madaling araw ng Agosto 27, 2026 nang magsagawa ang sandatahang lakas ng Russia ng malawakang serye ng magdamagang pag-atake. Ayon sa mga opisyal na ulat at kumpirmasyon mula sa mga pandaigdigang ahensiya ng balita tulad ng Reuters at Associated Press, pinuntirya ng mga puwersa ng Russia ang kabiserang Kyiv at marami pang mahahalagang lungsod at sentrong industrial sa Ukraine. Marami sa ating mga sumusubaybay ang nagtatanong kung gaano kalawak ang naging pinsala at kung anong uri ng mga sandata ang ginamit sa opensibang ito. Batay sa opisyal na pahayag ng Ukrainian Air Force at mga ulat ng dayuhang media, gumamit ang Russia ng pinaghalong ballistic missile kabilang ang mga Iskander-M, gayon din ang hypersonic at cruise missile tulad ng Kinzhal at KH-101, kasabay ng humigit kumulang 258 combat drone kabilang ang mga Shahed o Geran na gumagamit ng jet engine. Ang ganitong kombinasyon ay idinisenyo upang magdulot ng matinding kalituhan at subukin ang bilis ng pagtugon ng mga tagapagtanggol sa himpapawid. Sa loob ng ilang oras na pambobomba nyanig ang iba't ibang pasilidad sa buong bansa habang abala ang mga pangkat pang-emerhensiya sa pag-apula ng mga sunog. Mahalagang bigyang diin na ang mga impormasyong ito ay nakabatay sa mga opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, gayon din sa mga paunang ulat mula sa AP News at Reuters. Kailangan pa rin ng patuloy na paghahambing at pagsusuri ng mga independenteng tagamasid upang matukoy ang kabuuang bilang ng mga sandatang ginamit at ang eksaktong lawak ng pinsala sa mga infrastruktura. Bagaman mayroon ng mga kumpirmadong ulat, patuloy pa rin lumalabas ang mga karagdagang detalye mula sa mga lokal na awtoridad. Kung susuriin natin ang saklaw ng pagsalakay, makikitang hindi lamang ang kabiserang Kyiv ang naging sentro ng opensiba. Sa Kyiv, nagdulot ng matinding pinsala ang pagbagsak ng mga labi ng mga nasabat na sandata at ang direktang pagtama sa dalawang distrito kung saan naapektuhan ang mga pasilidad pang-edukasyon at pangkalusugan, mga bodega at maging ang mga pribadong kabahayan sa kalapit na rehiyon. Naging lubhang mapanganib ang sitwasyon para sa mga sibilyan dahil sa sabay-sabay na pagbagsak ng mga piraso ng bakal mula sa himpapawid matapos ang serye ng mga pagharang. Hindi rin nakaligtas ang iba pang mga lalawigan sa naturang malawakang serye ng pag-atake. Sa Poltava, tinamaan ang mahahalagang infrastruktura ng enerhiya na nagresulta sa agarang pagkawala ng supply ng kuryente sa 7 pamayanan. Samantala, naitala rin ang magkakahiwalay na pag-atake sa mga pasilidad ng produksyon sa Kryvyi Rih at Zaporizhia, gayon din sa mga imbaka ng butil at mga sentro ng daungan at logistics sa Odessa. Sa kabilang banda, ano naman ang naging opisyal na pahayag ng Moscow tungkol sa mga target ng pinakahuling operasyon nito? Iginiit ng Russian Ministry of Defense na ang kanilang operasyon ay eksklusibong nakatuon sa mga pasilidad ng industriya ng depensa, infrastruktura ng logistics, mga pagawaan ng bakal, at mga network ng gasolina at enerhiya na sumusuporta sa operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang bawat pinuntiryang pasilidad ay may direktang kaugnayan sa kakayahan ng militar ng Ukraine na mapanatili ang operasyon ng mga tropa nito sa pangunahing linya ng labanan. Ang malawakang pag-ataking ito ay nagpapakita ng sinadyang estratehiya ng Moscow na puspusang punuin ng mga target ang pinagsamang sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Sa ilalim ng estratehiyang ito, nagpapakawala ang Russia ng malalaking alon ng murang unmanned aerial vehicles upang lituhin at ubusin ang depensa bago sumunod ang mabilis na ballistic at hypersonic missile. Ang sunod-sunod na alon ng mga pag-atake ay sadyang sumusubok sa pinakamataas na kapasidad ng sistema, kakayahan ng radar na sumubaybay ng maraming target, at bilis ng reaksyon ng mga unit ng depensa sa himpapawid sa paligid ng mga pangunahing lungsod.
Bagaman naitala na matagumpay na nasabat ng Ukraine ang halos 70% ng mga paparating na drone at 7 ballistic missile, ang tagumpay na ito ay nagdudulot din ng matinding presyon sa kanilang supply. Kapag sunod-sunod ang pagdating ng daan-daang target, napipilitan ang mga tauhan ng depensa sa himpapawid na magpaputok ng tuloy-tuloy upang maprotektahan ang mga sibilyan at mahahalagang pasilidad. Dahil dito, mabilis na nauubos ang mamahaling mga interceptor missile na hindi madaling mapalitan sa maikling panahon. Dito pumapasok ang malaking problema sa hindi pantay na gastusin sa pagitan ng umaatake at nagtatanggol. Ang paggamit ng mga advanced interceptor tulad ng MIM-104 Patriot PAC-2 at PAC-3 o maging ng NASAMS na gumagamit ng AMRAAM missile na nagkakahalaga ng 2 milyon hanggang mahigit 4 na milyong dolyar bawat isa, laban sa mga drone na nagkakahalaga lamang ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar bawat piraso, ay lumilikha ng napakalaking agwat sa gastusin at bilis ng pagkaubos ng inventaryo. Paano nga ba makatatagal ang isang bansa kung ang ginagamit nitong pananggalang ay daan-daang beses na mas mahal kaysa sa mismong sandata ng umaatake? Dahil sa matinding hamong ito, muling naglabas ng agarang panawagan ang pamahalaan ng Ukraine sa pamumuno ni na Pangulong Volodymyr Zelensky at Foreign Minister Andriy Sybiha para sa tuloy-tuloy na muling pagdaragdag ng mga interceptor para sa mga sistemang depensa sa himpapawid mula sa kanluran. Binigyang diin ng pamunuan ng Ukraine na ang patuloy na proteksyon ng kanilang mga lungsod at network ng kuryente ay nakasalalay sa bilis at dami ng pagdating ng mga bagong bala para sa Patriot at iba pang sistemang kanluranin. Patuloy pa ring hinihintay ang mga karagdagang pahayag at mas komprehensibong pagsusuri sa pinsala mula sa militar ng Ukraine upang lubos na maunawaan ang kabuuang epekto ng naganap na pambobomba. Ngayon naman, ilipat natin ang ating pansin mula sa nagbabagang himpapawid patungo sa maputik at mapanganib na larangan ng digmaan sa lupa. Dito natin masasaksihan ang isang napakalaking pagbabago sa paraan ng labanan sa lupa na gumugulat sa maraming tagamasid ng militar sa buong mundo. Bakit nga ba ang mga itinuturing dating hari ng digmaan tulad ng mga modernong pangunahing tangke ng labanan mula sa kanluran ay tila nawawala sa mga pangunahing opensiba? Kung inyong maaalala, noong unang ipinadala ang mga modernong tangke tulad ng German Leopard 2 at American M1A1 Abrams, marami ang umasa na ang mga ito ang magsisilbing pangunahing puwersa upang basagin ang mga linya ng depensa sa harapan. Subalit sa kasalukuyang sitwasyon sa Kharkiv Oblast at silangang bahagi ng bansa, ang mga heavy armor na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay natatakpan na lamang ng makakapal na camouflage net sa gitna ng kagubatan. Sa halip na manguna sa opensiba, ang mga makabagong tangke ay tila nakatago at naghihintay sa likod ng mga punong kahoy upang maiwasang agad mapuntirya. Ang pangunahing dahilan sa likod ng kakaibang sitwasyong ito ay ang pag-usbong ng tinatawag na transparent battlefield o larangan ng digmaan kung saan halos lahat ng galaw ay maaaring makita. Dahil sa tuloy-tuloy na optical at thermal reconnaissance mula sa mga reconnaissance UAV ng Russia sa layong 5 hanggang 10 kilometro, halos tuluyan nang nawala ang elemento ng taktikal na sorpresa sa pangunahing linya ng labanan. Sa sandaling lumabas ang isang 60 hanggang 70 toneladang tangke sa bukas na lupain, agad itong namumataan at pinupuntirya ng mga kumpol ng FPV kamikaze attack drone. Napakalaki ng bentahe ng mga FPV drone na ito dahil bagaman nagkakahalaga lamang sila ng 500 hanggang 1,000 dolyar bawat isa, may kakayahan silang magsagawa ng napakatumpak na pagsisid patungo sa mahihinang bahagi ng tangke. Pinupuntirya ng mga operator ang manipis na bubong ng turret, bahagi ng makina at mga ventilasyon ng radiator, gayon din ang trucks at sprocket wheel upang mabilis na mapatigil ang tangke. Kapag napinsala ang trucks o makina, nagiging nakaperming target na lamang ang sasakyan para sa mga susunod pang pag-atake. Dahil sa matinding banta ng mga pambobombang drone na itulak ang mga modernong tangke mula sa kanluran tungo sa mga pantulong na tungkulin na malayo sa kanilang orihinal na layunin. Ayon sa mga ulat mula sa mismong larangan, kabilang ang mga investigasyon ng The New York Times sa Kharkiv Oblast, ang ilang Leopard 2 ay pangunahing ginagamit na lamang bilang mga sasakyang nakabaluti para sa paghila at pagbawi ng nasirang kagamitan. Sa halip na magpaputok sa mga posisyon ng kaaway, ang kanilang papel ay hilahin ang mga nasirang sasakyan at kagamitan palabas ng mapanganib na pangunahing linya ng labanan. Ibinahagi rin ng mga tripulante ng tangke mula sa 33rd Separate Mechanized Brigade na labis nang nalilimitahan ng kanilang mga operasyon sa mga pagkakataong masama ang panahon.
Lumalabas lamang sila mula sa kanilang mga taguan kapag may malakas na ulan, matinding hangin, o makapal na hamog, kung kailan limitado ang paglipad at kakayahang makakita ng mga optical at thermal drone ng kalaban. Sa ganitong paraan lamang nila nagagawang mabawasan ang panganib ng bigla ang pag-atake mula sa mga nag-aabang na FPV UAV. Upang higit nating maunawaan ang bigat ng krisis na ito sa heavy armor, tingnan natin ang mga beripikadong datos ng pagkalugi mula sa open source intelligence platform na Oryx. Kumpirmadong nawala na ang sandatahang lakas ng Ukraine nang hindi bababa sa 25 M1A1SA Abrams, 22 Leopard 2A6 at Strav 122 28 Leopard 2A4, tatlong Challenger 2 mula sa Britanya at 37 Leopard 1A5. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita na maging ang pinakamatitibay na baluti mula sa kanluran ay lubhang vulnerable sa makabagong larangan ng digmaan. Kung babalikan natin ang naging resulta ng kontra-opensiba noong Hunyo 2023 sa sektor ng Zaporizhia, maaalala natin kung paano nasubok ang mga bagong dating na kagamitan mula sa kanluran. Sa unang mga oras pa lamang ng pakikipaglaban sa mga minahan at lugar na puno ng drone, ang 33rd at 47th Brigades ay nawalan ng halos 20% ng kanilang Bradley Infantry Fighting Vehicles, 20% ng kanilang Leopard 2A6, at kalahati o 50% ng kanilang Leopard 2R demining vehicles. Ang mabilis na pagkawala ng mga kagamitang ito sa unang bugso ng labanan ay naging malinaw na babala sa mga commander na kinakailangan ng agarang pagbabago sa taktika. Upang mapataas ang posibilidad na makaligtas ang mga natitirang tangke, nagsagawa ang mga sundalo ng iba't ibang pansamantalang proteksyon at taktikal na hakbang sa larangan. Naging karaniwang tanawin ang pagpapakabit ng steel slat armor o cage armor, na tinatawag ng marami na BBQ grills sa ibabaw ng turret at bahagi ng makina upang mabawasan ang posibilidad ng direktang pagtama ng shaped charge warheads. Bukod dito, marami sa mga Leopard at Abrams ang kinabitan ng hinang na Soviet-era contact, one explosive reactive armor blocks upang magbigay ng karagdagang proteksiyon laban sa mga sumasabog na bala ng FPV drone. Para naman sa mga infantry fighting vehicle tulad ng Bradley at Marder, naglagay ang mga technician ng Mobile Electronic Warfare o EW Jammer at karagdagang reactive armor upang maprotektahan ang bahagi kung saan nakasakay ang mga sundalo laban sa anti-tank guided missile at mga kumpol ng drone. Samantala, ang mga unit na naglilinis ng mga minahan at iba pang pantulong na unit na madaling maging nakapirming target habang nagtatrabaho ay napilitang umasa sa operasyon mula sa malayo at mga kondisyong halos walang nakikita upang maisagawa ang kanilang mapanganib na misyon ng hindi agad napupuntirya. Dapat din nating linawin at bigyang diin na ang suliraning ito ay hindi lamang nararanasan ng panig ng Ukraine, kundi maging ng sandatahang lakas ng Russia. Kapwa nagtamo ang magkabilang panig ng matinding pagkalugi sa kanilang mga nakabaluting sasakyan mula pa noong mga labanan sa Zaporizhia at Avdiivka dahil sa bagsik ng mga FPV drone at napakatumpak na artilyerya. Dahil dito, parehong napilitan ang dalawang hukbo na bawasan ang malalaking pag-ataking gumagamit ng maraming tangke upang maiwasan ang walang saysay na pagkaubos ng kanilang mamahaling sasakyang pandigma. Ang pagkaparalisa ng heavy armor sa pangunahing linya ng labanan ay nagbunga ng isang malalim na pagbabago sa estratehiya at pamamahagi ng mga tauhan sa loob ng militar. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang malawakang muling pagsasanay sa mga tauhan ng 33rd Separate Mechanized Brigade ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng naturang brigada, kabilang ang mga battalion commander na may mga call sign tulad ng Morpheus, humigit kumulang 50% ng kanilang mga tauhan sa batalyon ng tangke ang muling sinanay upang maging operator ng aerial FPV attack drone at unmanned ground vehicle o UGV. Ang pagbabagong ito ay makikita rin sa uri ng pagsasanay na ibinibigay sa mga bagong recruit na dumarating sa mga unit ng tangke. Sa halip na agad silang ipasok sa loob ng masisikip na tangke upang matutong magmaneho o magpaputok ng kanyon, marami sa kanila ang direktang ipinapadala sa mga paaralan para sa pagpapalipad ng drone, pagawaan ng elektronikong kagamitan, at mga sentro para sa pagkukumpuni ng robotized logistics systems. Ang dating kasanayan sa mekanika ng mabibigat na makina ay dinaragdagan ngayon ng kaalaman sa radio frequency, microsoldering at software configuration para sa mga sistemang walang tripulante. Kung pakikinggan natin ang mismong saloobin at testimonya ng mga sundalo at dating tripulante ng tangke, malinaw na nauunawaan nila ang lohika sa likod ng pagbabagong ito.
Para sa mga dating driver, mechanic at gunner, ang paglipat sa mga sistemang walang tripulante ay nagbibigay ng mas mataas na posibilidad na mabuhay habang napapanatili ang pagiging epektibo sa operasyon. Ipinaliwanag nila na ang isang maliit na 2 kataong drone team na nagtatago sa isang ligtas na bunker ay may kakayahang magdulot ng kapareho o mas matindi pang pinsala sa mga target ng kaaway kumpara sa isang lantad na tangkeng nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at madaling mapuntirya. Ang radikal na pagbabagong ito sa doktrina ng pakikidigma ay kinilala rin at binigyang diin ng pamunuan ng militar ng Ukraine. Sa mga pahayag ng dating Commander-in-Chief na si General Alexander Syrskyi, inamin niya na ang tradisyonal na direktang pag-atake gamit ang mga nakabaluting sasakyan ay pansamantalang hindi praktikal sa kasalukuyang yugto ng digmaan kung walang lokal na kalamangan sa himpapawid at digmaang elektroniko. Ang pangunahing hamon para sa mga pinuno ng sandatahang lakas ngayon ay kung paano muling mababawi ang taktikal na inisyatiba sa isang larangan kung saan ang murang mga drone ang nagdidikta sa galaw ng bawat batalyon. Dahil sa mga kaganapang ito, isang napakalaking katanungan ang bumabalot ngayon sa mga kagawaran ng depensa at mga tagasuri ng militar sa buong daigdig. Ito na ba ang opisyal na katapusan ng panahon ng tangke sa makabagong kasaysayan ng pakikidigma? Bagaman marami ang nagsasabing lumipas na ang panahon ng mga higanteng sasakyang nakabaluti, naniniwala ang maraming eksperto na may kinabukasan pa rin ang mga tangke kung maisasagawa ang kinakailangang mga makabagong teknolohiya. Upang muling maging mabisa at makapangyarihan ng heavy armor sa modernong larangan ng digmaan, kinakailangan ng malawakang inobasyon sa 4 na pangunahing aspeto ng teknolohiya. Una sa mga kinakailangang inobasyon ay ang pagbuo ng mga automatikong mobile system para sa electronic warfare o EW. Ang mga ito ay mga advanced jamming suite na nakakabit mismo sa sasakyan at may kakayahang automatikong mag-scan at putulin ang control at video frequency ng mga FPV drone sa iba't ibang ginagamit at pabago-bagong frequency. Band. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang protektadong elektronikong sona sa paligid ng bawat tangke habang gumagalaw ito, maaaring mahirapan ng mga operator ng kaaway na maipatama ang kanilang mga kamikaze UAV sa mahahalagang bahagi ng sasakyan. Ang ikalawang mahalagang solusyon ay ang integrasyon ng Hard Kill Active Protection Systems o APS na partikular na idinisenyo laban sa mga banta mula sa himpapawid. Ang mga sistemang ito ay gumagamit ng maliliit at automatikong micro-interceptor na ginagabayan ng radar at may kakayahang magpakawala ng counter-munition upang wasakin ng mabilis na sumisisid na FPV drone bago pa man ito makadikit sa baluti ng tangke. Ang dating proteksyon na nakatuon lamang sa mga pahalang na anti-tank missile ay kailangan ng palawakin upang masaklaw ang buong 360 degreeng paligid, kabilang ang mismong ibabaw ng turret. Ikatlo ay ang paggamit ng AI target recognition at mga automatikong sistema ng pagganti ng putok sa mga remote weapon station o RWS. Sa tulong ng mga algorithm ng machine learning, maaaring automatikong makita, masubaybayan, at paputukan ng optical sensor at machine gun o automatic cannon ng tangke ang maliliit na UAV gamit ang espesyal na fragmentation round sa loob lamang ng ilang millisecond. Lubhang mahalaga ang bilis ng reaksyon ng artificial intelligence dahil ang bilis ng pagsisid ng isang FPV drone ay madalas na hindi na kayang sabayan ng mano-manong pagpuntirya ng tao. Ang ikaapat at posibleng pinakapundamental na pagbabago para sa kinabukasan ng heavy armor ay ang paglipat patungo sa mga nakabaluting sasakyang walang tripulante o ganap na autonomous combat UGV. Sa pamamagitan ng pagbuo ng remotely operated or robotized heavy combat vehicle, maaaring ganap na alisin ang panganib sa buhay ng mga sundalo habang napapanatili ang mabigat na lakas putok at kakayahang bumutas sa depensa ng kaaway. Kung walang tao sa loob, maaaring gawing mas mababa, mas magaan at mas nakatuon sa kakayahang makaligtas at mga computational system ang disenyo ng tangke. Sa paglalagom ng kasalukuyang estratehikong balanse ng digmaan, malinaw nating makikita ang dalawang magkasalungat ngunit magkaugnay na realidad sa magkaibang dimensyon ng labanan. Sa himpapawid, patuloy ang estratehiyang panggigipit ng militar ng Russia gamit ang malalaking alon ng ballistic missile at daan-daang drone laban sa mga lungsod at mahahalagang infrastruktura ng enerhiya upang unti-unting ubusin ang depensa ng Ukraine. Samantala sa lupa, naparalisa ng murang consumer-grade FPV attack drone ang ilan sa pinakamodernong heavy armor mula sa kanluran na nagtulak sa mabilis na pagbabago ng taktika patungo sa mga sistemang walang tripulante.
Habang nagpapatuloy ang sigalot na ito, may 4 na pangunahing palatandaan tayong dapat bantayan sa mga susunod na araw at buwan. Ang mga ito ang makatutulong upang matukoy kung saan patungo ang opensiba at kung paano aangkop ang magkabilang panig sa patuloy na nagbabagong sitwasyon. Una sa mga dapat bantayan ay ang balanse sa pagitan ng bilis ng pagkaubos at muling pagdaragdag ng mga interceptor ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kailangan masusing suriin ng buwan ang paggamit ng mga mahaling Patriot PAC-2 at PAC-3, gayon din ang NASAMS Interceptor kumpara sa aktual na schedule ng paghahatid mula sa kanilang mga katuwang sa kanluran. Ang kakayahan ng Ukraine na mapanatili ang patong-patong na depensa sa himpapawid ng kanilang mga lungsod nang hindi nauubusan ng bala para sa mga advanced system ang magiging pangunahing susi upang mapigilan ang malawakang pagkawasak ng kanilang power grid at mga pasilidad na industrial. Ang ikalawang aspeto na dapat tutukan ay ang paglawak ng paggamit ng Mobile Very Short Range Air Defense o VSHORAD units. Upang maiwasan ang mabilis na pagkaubos ng mga missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar laban sa murang Shahed drone, mahalagang subaybayan ang pag-deploy ng mas matipid na solusyon tulad ng German Gepard anti-aircraft gun, laser-guided APKWS o Vampire rocket, at mga mobile gun truck na nilagyan ng searchlight at machine gun. Ang tagumpay ng mga mobile team na ito sa pagpapabagsak ng mga paparating na drone ay magbibigay daan upang maireserba ang mga advanced surface-to-air missile laban sa mas mapanganib na ballistic at hypersonic threat. Ikatlo, kailangang subaybayan ang bilis ng pagpapatupad at pagkakapit ng mga tactical electronic warfare system sa mga sasakyan sa pangunahing linya ng labanan. Titingnan natin kung gaano kabilis maikakabit ang mga lokal na EW dome at jamming equipment tulad ng centralized Pokrova spoofing system at mga jamming pack para sa sasakyan sa mga natitirang Leopard 2, Abrams at Bradley. Ang tagumpay ng pag-deploy ng mga kagamitang ito ang magtatakda kung muling makalalabas mula sa mga kagubatan ang mga tangke mula sa kanluran upang magsagawa ng mga direktang misyon o mananatili silang nakatago sa ilalim ng camouflage net. Panghuli, patuloy nating aabangan ang mga independiyenteng pagsusuri sa pinsala sa lupa mula sa mga respetadong institusyon tulad ng Center for Strategic and International Studies, Royal United Services Institute, at Institute for the Study of War. Ang kanilang mga beripikadong pagsusuri kaugnay ng pinakahuling malawakang pag-atake sa Kyiv, Poltava, Kryvyi Rih, Zaporizhia, at Odessa ang magbibigay sa atin ng mas objektibong larawan ng aktual na pinsala at bilang ng mga nasawi at nasugatan. Ang mga independiyenteng datos na ito ang tutulong upang maihiwalay natin ang katotohanan mula sa propaganda ng magkabilang panig. Patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapang ito habang patuloy na nagbabago ang mukha ng makabagong pakikidigma sa harap ng ating mga mata. Ano sa inyong palagay ang magiging kinabukasan ng mga tangke sa harap ng mabilis na paglaganap ng teknolohiya ng drone at magiging sapat kaya ang tugon ng pandaigdigang komunidad sa panawagan ng Ukraine para sa karagdagang depensa sa himpapawid? Ibahagi ang inyong mga saloobin at pananaw sa section ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating komprehensibong pagsusuri sa mahalagang pandaigdigang balita.